Marami po nagtatanong dito kung magkano po ba inabot tong tiny house na to, kung magkano po yung total expense. Ang total expenses po nito is yun, no? Ayan mga boss, good morning. Papunta po tayo ngayon sa Angat. Ito na yung mga sliding door. So sasabay ko na po si Poy Poy para ma-install na rin niya. And dala ko na po yung mga materials na pinrepair ko kahapon. Mga kailangan doon, yung water closet, additional tiles, shower fittings, ano pa ba? Ayan. Tapos yun yung mga salamin na deliver natin doon para sa installation. Ayan, update po tayo dun sa project namin na tiny house na hindi po siya mura or budget meal. Medyo ano po siya, parang elegant finish na po siya. Ayan. So medyo makulimlim yung panahon. Okay lang yan. Wala namang masisira sa ating mga nakakarga sa likuran ni Tamtam. Tamtam po ang aking gagamitin. Sana kung magkasya. Kaya bulamin, bula naman ni. Lagyan nila rin ang ako. Apat. Ayan, ito po yung mga salamin doon na ilalagay siya sa tiny house. Salamin pa lang mga boss, umabot pa po ng kulang-kulang 100k. Ito pa lang, mga salamin pa lang yun. Kaya kung yung mga nagtatanong kung magkano po yung budget nun, ang total square meter po niya sa aking computation nasa almost 64 square meter. Ayan, 64. Taas baba po yun. Ayan, mamaya detalye natin kung ano po yung mga materials na ginamit namin doon. Dito magandang po yan, magandang materials niyan. 900 series na aluminum frame and then reflective mirror. Apat, dalawang fix tapos sliding. So ayan na po siya. Hindi naman siguro, ito lang po yung dito, yung mahirap i-transpo. Ayan na. Hindi naman siguro mababasag yan po eh. Meron naman pala dito, suporta. So tara, let's go. Angat, Bulacan. Nandito na po tayo sa Candaba. Tingin tayo ng isda. Tayo. Tingin muna tayo kung may ulam natin doon, Boss Poy Poy. Tama natin yung dalawa, si B1 tsaka si B2. Ano yan?
Gurami. Gurami. Doon meron doon, no? Hindi tayo doon. Rohula, oh. Ano yun, eh? Dito sa kabila. Parang matagol. Ay, wag, ulang. Ayun. Ako. Ayun, ulang. Eh, hinahanap ko, ulang. Diyan po tayo. Uy. Ayun, no? Sa magkano kayang ulang, koy? Na, 550 na yan, mula na sa iyo. 550. Malalaki na ulang. Size niya eh, no, na yung panorama dito. Buhay po. Yung malalaki na sarap. Yan eh, gaya mo na rin. Hilot mayigit lang, luto doon pecha. Hindi nga luwan, sigang bayabas. Yan na. Sigang bayabas. Taba, yan, taba. Dalawat kalahati na kunin. Hanggang lang po rin, nung unang kulungan din. Sige. Narito dito. May tira yan tayo yung kain. Lahat ng ulang nyo. 3 kilo na yun, Dar. 3 kilo na lang. 1,650. Kalapuan. Kain lang nito. 1,650. 1,600 na lang muna eh. Lalakot na yan, tubo. Pag sa scale talaga yan, no, yung bago yung marami. 1,600 po, ano 2 kilo. Uy, marila talaga yung paro. Dapat 180 na rin. Ano ko na lahat. Ano? Ulang. Malagad lang mo rin ang ulang. Wala agad mo po. Ano ba, datas lang mo? Ang danap to lang naman te. Itang kapili ka niyang po ito, datang kaya laling Magbalik yun sa magbalik na laling. Hindi kapili, magbalik niya ako. Pag-survey ay ito may masasalit. Mga 650. Hindi naman po na saan. At ba na yan po ang pag-iin? At ikaw po 150. Yan na kayo 500. Patsyempo tayo ng ano mga boss ng ulang. Eh yung masarap. Madalang lang po yun sa market. Minsan nakakauli mga mangingisda, hindi naman nila binebenta dahil konti lang. Inuulam na lang. Pero dito nakatsyempo tayo ng marami. 550 isang kilo. Binili ko na lahat yung 3 kilo. Yung iba ay iuwi ko na lang. Hindi naman na maubos yung 3 kilo. Ayan, nandito na po kami sa Angat, Bulacan. Ayan, diskarga. Tapos pagkatapos yung diskarga yan, kasakay ka ng 3 halaman. Uy! Ayan, ang ganda ng ano. Joke lang po yan. Bawat isa, boss. 15,000 no? Ano pare? Yun nata, 2.5 ata yan. 2.5. 3.5. Mga bonggang bilya. Lahat yan, 50 mil. 20,000. Ganda na. Parang na siyang bila. Ang ganda. Ayan na, installation na. Ito po yung opening niya, 4 meters. 4 meters po yan. Tapos tulad ng sabi ko dati, 2 fix dito and then sliding. Ganun din po sa taas. Exactly. Yan na. Luluto po tayo ng sinigang na hipon, ulang. Ayan. Ang ganda ng gunting natin, no? Pang construction talaga. Tagalin natin yung bigote. Sarap nito. Ano?
Okay. And tapos pinag-extra na pala ni owner ito mga boss. Ito pong kubo ililipat po rito sa area na to. Ayan dito. Tapos ito lagyan na rin ng bubong. Binago na rin po namin yung bubong nitong kubo or pinatungan namin ng ng yero. Ayan o. Hindi rin nakalagay kasi dito yerong ordinary. Tapos medyo luma na rin. Ayan natin bumagay po siya ngayon. Bago na siya. Ayan o. Kali ang pagbubong po ng kubo, pinatungan natin siya ng kahoy. Parang nagbalangkas tayo na pinatong sa sa pawid. Ayan. Yero. Bintana. Ito finish na po ito. Tool white ang kulay nito. So pwede namang mag-change color si owner if ever na pare-repaint nila sa susunod na year. Kung ayaw na nila itong ganitong kulay, so pwede pong ipa-repaint yan. Kung gusto nila ng wood look, pwede po yan. Ayan. Magandahan po dito mga boss, anay proof. Tapos kahit mabasa sa ulan yan, hindi po masisira. Which is ina-plan din namin ng waterproofing yan para naman hindi tumagas yung tubig sa loob. Ayan. Tongue and groove ang tawag po rito sa PSM board na to, na 12mm. PVC panel, tapos tiles. Tapos yung ayan, parang siyang mga boss, kung actual na pakan mo siya, hindi siya ganun ka alog. Dahil yung ginamit namin dito is si channel bar na nasa 12 inches lang yung pagitan, kaya matibay po siya, hindi siya maalog, para din siyang slab. Tapos ito PSM board din po ito na tiniles. Naglagay tayo ng tiles na 30 by 60, yung railing tubular 2x3, 2x2, 1x1. Bototing ka. Sige, dalawang yung boto kabigay na shower. Nakakasya kaya? Let's see. Oh, yun. Yun lang. Yun, sakto. Bait. Ang bait. Ay, mga wasta. Ganda na, oh. Tingnan po na na-improve. Tingnan ako yun ang kubo mo, parang brand new na. Kulay white pa. May regalo po sa atin si Kuya Renato. Sunglass. Maraming salamat. Yan o. Wow. Sunglass. Bliss. Maraming salamat po, Kuya. Yun o. Tapan nyo yun, yung ating ulam na ulang. Ito, sa pinam ng karton din. Ulang.
Ayun yung ano, karton. Oo, wag yan, yung isa, yung dito manipis. Baka mamaya may problema yung ano, hindi ko na masoli, wala na karton. Yan. Uy, lang, wala ano, siling haba. Siling haba. Pwede din nandito eh. Uy, danon. Wow. Oh, ito siya din oh. Ay, ipit no? Oh. Sarap yan, malamin laman yan. Ayun na yan. Hindi, yan, sakto yan. Tingin-isa tayo dyan. Tingin-isa kami. Ayan na mga boss, install na nila yung ano, yung fix dito sa gilid. Ganda na oh. Ang ganda na. Basta natin yung mga ilaw. Lapit na. Ilaw. Yun oh. Yan na po siya. Ganda. Ayan. Itong dito, fix po yan. Reflective mirror. Reflective. Para po siya sa salamin. Silat na lang. Silat po ito. Sa ibaba pa. Ayan po yung open niya pagka 2 meters. Pwede nang finish to. Tapos ang kung pinapadagdag siya kuya, si kuya tsaka si ate dito sa area na to, pinapalagyan po nila ng ano, ng fluted panel. Ayan dito. Hanggang doon. Ang gusto nilang kulay sa kulay gray. Ayan. So sa next na ano natin dito, padadala ko na lang tong ano, yung fluted panel para ma-install na po din nila yun. Pwede na yung grouch yan. Ito yung bintana niya dito. Ayan. Ay sinasabi ko po mga boss, napakalaga po ng orientation sa sa paggawa ng bahay. Tulad ngayon, kung mapansin nyo, napakalilim po dito sa area na to. Yung kasing araw doon na. Kaya po yung itong project, hindi po namin nilagyan ng bintana dyan sa area na yan. Ayan. Para malesan po yung init. Ayan. Ayan yung araw. Ayan, napaka-importante po. Tulad niyan dito, napaka-presko dito sa area na to. Tapos yung bintana dito. Dito yung kanyang pinto, which is hindi na po siya mainit. Presko na. Ayan. Tanggalin na natin itong mga ano na to, speaker na to. Silant na lang yan para malinis na siyang tingnan. Pagka kasi hindi nyo tinanggal ito mga boss, pagka nagtagal po to, for example hindi nyo tinanggal, lumabot ng 1 taon, mahirapan na po kayo magtanggal, lalo na pagka prone sa init. Kaya mas maganda na tanggalin nyo na to. Ayan.
Magandang ano po ito, materials. Ito po yung project na tiny house na hindi tinipid. Talagang materials niya is medyo may kamahalan. Tulad niyan, halos itong mga bintana na yan mga boss. Saka sa ilalim, halos 100,000 na po yan. Yung sinelas ko. Kasi yung sinelas ko, ayun. Silipin natin yung CR. Nilagay ko na rin po yung ano, yung shower. So bukas wala kami dalang sealant na puting sealant para dun sa water closet. So bukas na lang nila ilalagay. Tapos sa flooring. Then yung kubo move dito, pinapabubong po ni ate to, tsaka ni kuya. Ito yung CR nya. Ayan. Ayan. Tapos yung ano, ipapabrigate ko lang po. Pabrigate na lang po sa panel. Dadali na lang dito, sasalpak na lang. Lagay ko na rin kanina to. Functional na. Diba? Napakalakas ng tubig. Yun o. Ano? Telephone shower. Rain shower head. And then meron siyang faucet. Ayos. Pop natin. Pop. Water closet. Boy, na yung karita. Yun o. Parang nila naka ano doon. Ang ganda-ganda. Ayan, break time. Break time. Oy, break time muna. Ayan, maraming salamat po sa ano, merienda. Kuya Renato tsaka ni Ate Mary Grace. Ayan na, parang kailan lang anong una po naming project dito, itong bahay nila kuya, nila ate. Way back 2 years ago siguro kung hindi ako nagkakamali. And then nabili po nila tong lote na to na 210 square meter yata to. Tapos ayan, kinontak tayo na gusto nilang ipabakod. Ayun. Tapos ayan na, nakabakod na. And then ito naman yung binalak nilang ipagawa sa atin. Tuloy-tuloy po yun. Pagkatapos ng bakod, so ito yung pinag-usapan namin. Ayun na, patapos na. Malapit na po matapos. Tapos ano na lang to, i-improve na lang tong labas. Papalagay pa na ano dito si ate tsaka si kuya, stepping stone. And then ito meron pa kami lalagay dito na concrete topping. Parang kailan lang dati ano po to, puro talong itong area na to, talungan. Ayan, tapos nagbutas po kami ng access dito nung time, sarado po yan. Yan lang po yung hangganan ng property nila. Ayun yung access nya. Tapos meron din si pulpong maliit to dito sa loob, babaran. Ayun na siya, ang ganda. Ang ganda nito pagka natapos na. Malinis na po dito sa area. Kanalaan na landscape na to. Para siyang bila. Tapos nagpalagay din pala na lababo dito si ate. Lababo mga boss, lababo. And then yung tulad nasabi ko na yata kanina na bubungan pa po namin tong area na to. Itong kubo doon po lalagay. Lababo. So magiging maluwang pong area na to pagka natanggal tong kubo rito. Pwede po maglagay ng ano dito, ng mesa. Naka dirty kitchen. Ayan, dirty kitchen. Ayan po yung mga condenser ng aircon nasa likod para hindi visible sa harapan, para hindi pangit tingnan. And then siyempre kailangan, napaka-importante po yung proper drainage. Ayan, may drainage po yan sa likod, paikot doon hanggang dito, tapos lulusot sa kanal doon sa kabila. Napaka-importante po ng proper drainage. Kailangan na nakaplano rin. Ayun yung kanyang mga access or mga manhole. Ayan, isa, dalawa, meron din doon, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 10. 10 halos yung mga ano, mga access kung saan pwedeng umagos yung tubig para po pagka umulan hindi po babahayin tong area na to, which is ano na po ito, mataas na to sa kalsada. Ayun na, ganda na, lapit na. Sa palagay ko mga 2 weeks 2 weeks po, patapos-tapos na po ito. Halos nasa ano na, sa aking palagay nasa 75%. Lalo na pagkagabi, ang ganda po nito. Ayan mga boss, okay na. Okay na, ganda. Ang ganda-ganda. Marami po nagtatanong dito kung magkano po ba inaabot tong tiny house na to, kung magkano po yung total expense. Ang total expenses po nito is sabihin natin pagka natapos tapos na siya totally, kasi for now hindi ko pa masasabi dahil meron pa mga additional na pinapagawa si client. So sa pagka natapos na to, i-ano natin, i-breakdown natin kung magkano yung total cost. Ayan. Nasa ano po ito mga boss, nasa 64 square meter total floor area itong tiny house na yan. Ayan. Ayan, nagumanda na rin po yung kubo. Parang na rin siyang branyo ngayon. Pagka na ano lang to, na repaint lang, na barnisan lang po ito. Branyo na siya. Alright. Okay, alright. Then, yun kami. Pambala dyan ha. Pakabait ka ha. Let's go. Para di po tayo gabihin. Yung biyahe namin from dito sa Angat hanggang Arayat, halos ano po, 2 oras. 2 hours. Tara.